Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghayan ng atin pong pagbasa. Para naman sa araw po ng Sabado, ang petsa ay July 6, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanatang siyang mga talatang 14 hanggang 17. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, sa gayoy kapwa nagtatagal." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Nag-aayuno ang mga Hudyo sa tatlong kadahilanan. Una, pagbabayad puri sa nagawang kasalanan o yung tinatawag na atonement for sins. Pangalawa, panlabas na tanda ng pagsisisi, external sign of contrition. At ikatlo, paghingi ng tulong o awa mula sa Diyos. Sa Ebanghelyo, nagtanong kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ilang mga Pariseo kung bakit hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad samantalang sila naman ay nag-aayuno. Bilang tugon, ginamit ni Jesus ang okasyon ng kasalan. Ang kasalan ay isang masayang okasyon para sa mga ikinasal at mga panauhin. Hindi ito nangangailangan ng pag-aayuno ayon sa paraang sinusunod ng mga Hudyo. Nakakita na ba kayo ng kasalan na ang mga dumalo ay nakadamit na sako habang nakaluhod sa abo? Wala siguro, di ba? Pangkasayahan nga yun eh. Tiyak na hindi pa. May sadyang nababagay na kasuotan para sa isang masayang okasyon tulad ng kasalan. At lalong magiging katawa-tawa ang okasyon kung hahayaan na ang mga inanyayahan ay magtitiis ng gutom sa pag-aayuno. Siguro sa susunod na may ikakasal ang pamilyang yun, wala nang dadalo. Bakit? Nagutom eh. Bakit? Pinag-ayuno ang mga bisita at mga panauhin, di ba? Kung ang pagbabatayan ay ang paraan ng pag-aayuno ng mga Hudyo, hindi kinakailangan ang pag-aayuno sa mga sandaling kasama natin si Jesus. Ang makasama ang lalaking ikinasal na tumutukoy sa walang iba kundi si Jesus, ang dapat na itinuturing natin bilang pinakamasayang karanasan sa ating buhay. O totoo yun eh. Dapat pagkasama natin ang ating Panginoon, yun yung pinakamasaya at pinakamaligayang panahon at araw na nakasama natin ang ating Panginoon. Hindi ba't iyon naman ang pinapangarap nating lahat, ang makasama ang Diyos? Kaya hindi nararapat na kapag kasama natin ang lalaking ikakasal, walang iba kundi si Jesus ay mag-aayuno, sapagkat ginamit nga ni Jesus ang isang okasyon ng kasalan na kapag kasama ang lalaking ikinakasal, dapat magsaya, hindi nag-aayuno. So, mahalaga ang pag-aayuno ng katawan sa usapin ng kalusugan, ngunit kailangan din ng pag-aayuno ng kalooban para sa ating kaligtasan. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.